Praise God. So magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating third Sunday ng August. Okay, pangatlong linggo na po ng Agosto. Ayan, third Sunday and we are still on our series po na ang title ay Chosen. Ayan, chosen to set apart or set apart to live fully for God. At mag-set lang tayo ng quick recap po. Ayan, hello. Wala namang effects. Wala naman. Okay. Ayan. So for the past weeks, pinag-uusapan natin ay pagiging chosen. Sa week 1 po, ayan, flash natin. Sa week 1 po, we have this chosen people. Nakita natin doon yung identity natin. Nakita natin yung mga dapat nating tignan sa buhay natin bilang chosen na tao. At pangalawa naman po, last week, Pastor AJ shared about chosen to be sons and daughters. Dito po, mas nadiin na natin yung identity natin, yung katotohanan na tayo ay pinili ng Diyos. Pero maganda po yung naging discussion last week, nakita natin na bilang pinili ng Diyos, may dapat pala tayong gawin. Pakisabi sa katabi mo, may dapat kang gawin. Okay. Kasi ito nga pong si Pablo po by background ay expert when it comes to Roman laws. At isa sa mga that time wala naman talagang wala pong ampun o walang adoption sa bansang Israel. Kaya mapapansin niyo po, sila Pedro, sila Pablo noon, isa sa ministry nila ay ang magpakain sa mga orphan. Kasi wala nga pong adoption. Pero tinuro ni Pablo yung adoptionship sa mga Hudyo. Kaya nga ito po, tinan nyo po. Ito ang dapat natin gawin if we want to continue to become children of God. Sige nga, next slide mo na. Kaya andyan ba yan? Unang-una, sabi doon, ito yung takeaway ko last week, kaya pag sinamarize natin yung topic, ito yung makikita natin. May kailangan kang gawin. Okay, bilang piniling maging anak ng Diyos. Unang-una, kailangan mong iwan at i-cast away ang yung worldly father. Sino daw yung worldly father na yon? Si Satan. Kasi po, sa Roman culture, kung gusto mong ampunin ka, okay, kung gusto mong magpaampon sa iba, kailangan mong iwan yung pamilya mo. Kailangan mong itakwil ang pamilya mo. So, kinonek yan ni Pablo sa adoptionship, sa pagiging anak ng Diyos. Kailangan mong ma-disconnect sa tatay mo dito sa mundo. Sino daw yung tatay sa mundo? Si Satanas. Okay, kailangan mo mag-disconnect sa kanya para para magkaroon ng opportunity si Lord na maging tatay sa iyo. Okay? At pangalawa diyan sabi, you need to be fully surrendered to God, being His adopted sons and daughters in Christ. Sa Roman culture po kasi, ang mga inaampon, wala silang karapatan. Kung saan sila ilagay nung pamilya na iaampon nila, wala silang karapatang magreklamo, fully surrendered sila. So, ganun din po mismo tayo kay Lord. Kung makikita po natin yung context ng Roman adoption, ay pasok na pasok sa context ng pagbabalik natin kay Lord bilang kanyang mga anak. Okay? You need to be fully surrendered to God, being His adopted sons and daughters. Somehow, kinaawaan na lang tayo. Minsan may ganun tayong mindset minsan, Okay, bisita ka na lang din, ikaw pa yung magaling Alam mo yon? Kinaawaan ka na lang din, ikaw pa yung magaling Okay, but then again, if we want to be fully ma-absorb natin, matanggap natin yung pagiging anak ng Diyos, kailangan fully surrender tayo sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, surrender. Okay, so ngayong hapon po, tingin sa pogi, hindi sa cellphone, mag-notes lang tayo, pero make sure offline yan, okay? Okay, offline tayo, dito tingin sa pogi, wala pong ibang pogi ngayon, ako lang muna, okay? And ngayong hapon naman po, we will be talking another chosen topic na medyo babasagin po natin ang ating pride at identity when it comes to excellence. Ayan, hello. Ayan, nabibingi ba ako o lumakas? Ayan. So we'll be talking about the series or the topic titled, Chosen to Shine. Ayan, pakisabi sa katabi mo, Chosen to Shine. Okay, so bago po tayo magsimula, tara po, samahan niyo po muna ako magdasal. Let's close our eyes and hallelujah, Father, we thank you for this afternoon. We thank you, Lord, na narito kami. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami naabutan ng ulan, hindi kami nabasa, O Lord. And we thank you, Lord, for an opportunity na makilala kang muli, matutunan muli, Panginoon, bakit mo kami pinili at ano yung mga dapat ginagawa ng mga pinili mo, Ama.
Lord, help us to open our hearts, open our soul for this word, O Lord. Isang tabi namin ang pride, isang tabi namin yung aming mga doubts at anumang mga agam-agam namin ngayong hapon, and let us focus only on your word, Panginoon. And Lord, help me, O Lord, na maibigay yung salita mo, Panginoon, maibato yung salita mo without human wisdom, galing lamang po sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magsalita, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon. Marami pong salamat. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So bago po tayo magsimula, basahin po muna natin ito ating key verse. Manggagaling po ito sa 1 Peter 2, verses 9 to 12. Okay, medyo mahaba-haba ito. Basahin natin. Sabi dito, "But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession." So yan po yung ating main verse for the whole month. Okay, pero ang ganda niyan kasi may kadugtong siya. Tingnan niyo po yung next part. "That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Ang sabi doon, siya na tinawag tayo galing saan daw? Galing sa kadiliman, papunta sa napakagandang liwanag na meron siya. Pakicheck yung katabi mo. Hindi yan yung kadiliman. Okay? Tuloy natin. "Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse of you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us." So praise the Lord sa kanyang salita. So dito po manggagaling yung ating key topic ngayong hapon. Pero dahil nga po ito po ay sulat ni Pedro, isa sa mga sulat ni Pedro, isa naman po isang libro lang naman to, isang notebook lang naman talaga doon nasulat eh. Okay, so babasahin po natin galing sa 1 Peter 1 and 2. Hanapin natin kasi connected po yan. Pag mag-aaral po tayo ng Biblia, kailangan tignan ano yung mga preceding na sinabi, ano yung mga sinabi ni Peter sa 1 Peter 1 kasi connected pa rin yan palagi doon sa mga sumunod na chapters. Okay, so mamaya po may mga babasahin pa tayong ibang verses galing naman po sa 1 Peter chapter 1. Okay, ngayon, based po dito sa ating binasa, sinasabi po ni Peter na tayo ay inalis sa kadiliman. Again, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, pakicheck. Okay, lahat po tayo, okay, wag mo nang husgahan, lahat po tayo inalis ng Panginoon sa kadiliman. Pero maganda po dito, hindi lang tayo nilabas sa darkness. Okay, hindi lang tayo inalis sa kadiliman. Ayan, paki-flash na, inalis niya tayo sa dilim, tinawag niya tayo papunta sa liwanag para tayo mismo ay maging ilaw sa iba. Sa madaling salita po, hindi enough na alam mong save ka na. May mga Kristiyano na kadalasan, Kristiyano na ako, save na ako. Okay, nandun tayo sa punto ng buhay natin na tinitid lang natin ang pagiging Kristiyano na kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, tapos na, okay na. Hindi po. Okay, hindi po doon natatapos ang ating buhay. Tingnan niyo po ito. Sabi diyan, dapat mangibabaw pa rin sa buhay mo na may binago ang Diyos sa iyo. Andiyan ba yan, anak? Dapat mangibabaw pa rin sa buhay mo na may binago ang Diyos sa iyo. Kaya nga minsan, di ba, kahit nga sa paliligo kahit sa paliligo, mapansin mo, kapag hindi ka naligo, walang bago sa pakiramdam mo. Tama ba? Kapag nagpabango ka lang, pakicheck yung tabi mo kung mabango. Ayan, usually pag medyo matapang yung pabango, hindi naligo yan eh. Okay? Ayan, paki-next slide nga po, nakandyan ba yan? Ayan. Pero pansinin mo, kapag naligo ka, feeling mo bago ka, feeling mo ang linis mo, feeling mo may nawala sa'yo. Ganon din mismo, wala ba yun? Wala ba yung slide na yun? Ayan, ganon po mismo yung feeling ng may nabago sa atin. Okay? At para malaman po natin kung paano makikita yung mga nabago sa buhay natin, kailangan naman natin maintindihan, ano ba yung darkness? Saan ba tayo inalis ng Diyos? Ano ba yung darkness na binabanggit dito ni Peter? Okay? Ano ba talaga yung darkness na yan? Sige, next slide muna na. Ano ba yung darkness sa context ng tinuturo ni Peter dito sa kanyang sulat? At usually kapag narinig po natin yung darkness, kadalasan ang tingin natin, ito yung mga tao. Okay, sabi kasi ni Pedro dito tinanggal kayo ng Diyos sa kadiliman.
So ang tingin natin, pag nabasa mo to, ang mindset natin, o pumapasok sa isip natin, sobrang rebelding mga tao, mga sobrang wasak, mga masasamang tao, di ba? Tinanggal ka ng Diyos sa kasamaan, di ba? Sa pagiging addict, sa kriminal, yung mga karumal-dumal na sitwasyon, yun ang tingin natin. Tama po ba? Okay. Pero ang tingin natin, wait lang, tinanggal ba ako ni Lord sa kadiliman? Di ba? Mabait naman ako. Nag-aaral naman ako. May trabaho naman ako. May kadiliman pa ba sa buhay ko? According po sa binasa natin kanina, meron. May darkness pa rin. Okay? Hindi porket hindi ka gumagawa ng karumal-dumal sa buhay mo, ay wala ng darkness sa buhay mo. Hindi lang po ito sa pagiging mabuti o masamang tao. Kasi sa totoo lang, kung magiging totoo tayo sa meaning ng mabuti at masamang tao, wala dapat buhay na tao ngayon. Lahat po tayo ay masama. Wala po dapat buhay ngayon. Kung magiging patas, sino dito nagsasabi na hindi patas ang Diyos? Hindi patas si Lord. May mayaman, mahirap. May mahirap, tama po ba? Pero the moment na maging patas si Lord, lahat po tayo patay. Wala pong mabubuhay sa mundo. Okay? Pero again, that's the context of darkness dito. Tayo po bilang isang mabait naman na tao, 'di ba? Kadalasan, 'di ba? Pag na-interview sa TV yung nanay, okay, nung nakulong o na kung ano nangyari, ano sasabihin ng nanay? Mabait yung anak ko. So lahat tayo mabait, tama po ba? Walang nanay ang magsasabing masama ka, tama ba? Lahat tayo mabait. Pero ito yung nakakalungkot. Kahit nandun tayo sa buhay na sinasabi naman natin na maayos naman tayo, merong kadiliman, lahat tayo naging parte noon. Okay, para sa mga bagong Kristiyano, para sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus, baka nandun ka pa rin sa kadiliman na to. At para sa mga Kristiyano na, sa mga tumanggap na kay Jesus, ito yung bagay na inalisan sa atin ng Panginoon. Okay, tignan natin, ano ba yung darkness na to? Unang darkness po na binabanggit ni Peter, ay ang ignorance of God. Pakisabi nga yung word na ignorance. Ayan, basahin po natin. Sabi ko kanina, tatalon tayo ng 1 Peter. No? Ayan, basahin po natin. 1 Peter 1 verses 14 to 18. Sabi dito ni Pedro, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. For you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. May context kasi dito tinuturo niyang ignorance. Kasi totoo naman po Totoo naman. Pwedeng matalino ka sa school, pwedeng magaling ka sa pamilya mo, ikaw paniguturo, gumamit ng cellphone, tama ba? Magaling ka sa workplace, magaling ka sa mga AI, magaling ka sa mga bagong trends, updated ka sa trends, updated ka sa lahat ng memes, di ba? Lahat ng trends sa TikTok na isayaw mo na, di ba? Pero hindi mo kilala si God at wala kang relasyon sa Diyos. Ang kausap po dito ni Peter, possible yung mga tao na hindi talaga Hudyo pero naging Kristiyano. Okay, kausap niya dito yung tinatawag nating na mga Gentiles. Okay, yung mga naging Kristiyano pero originally hindi po taga-Israel, hindi Hudyo, hindi nila kalahi. Kaya sinasabi ni Pedro doon, ito yung pagiging ignorante nyo noon. Okay, 1 Peter 1 verse 14. And to be honest, kailangan natin makita na sila po noon, ang mga Hudyo, medyo malalim sila sa pagkilala sa Diyos. Okay? Yung mga sinakausap dito ni Pedro, yung sinasabi niya dito, ito yung mga tao na hindi alam yung culture na merong Diyos sa buhay. Hindi nila alam ang ways ni Lord, hindi nila alam ang salita niya, hindi nila personally kilala ang Diyos. Parang sa ngayon, di ba, mapapansin natin, maraming tao ang maraming alam sa buhay, maraming mga nagagawa sa buhay. Pero kadalasan, walang spiritual direction. Okay? Kasi sa totoo lang po, hindi naman talaga talino ang problema. Kadalasan, ang problema ay absence of a relationship with God. Andiyan ba yan, anak? Ang problema kadalasan is magaling ka naman na tao, mahusay ka naman, marami kang alam sa buhay, marami kang naabot. Pero ang malungkot doon, ignorante ka sa buhay sa Diyos dahil unang-una, wala kang relasyon sa Diyos. Ang salitang ignorance po ay madalas gamitin sa New Testament para ilarawan ang mga hintil bago nila makilala ang Diyos, bago nila tanggapin si Jesus. Okay? Again po,
ignorante sila sa ways ni Lord. Ang mga hintil o ang mga hindi Hudyo, bago sa kanila si Yahweh. Bago sa kanila si Jesus at ang mga sinusundan ng mga Hudyo. Okay, para mas maintindihan po natin, tingnan nyo po ito. Ito yung Jewish education system. Okay, ito yung kanilang kultura. Mapapansin nyo po, okay, mapapansin natin dito, home education from 0 to 5 years old. Imagine mo pagkapanganak pa lang sa bata hanggang 5 years old, ang mga Hudyo po, automatic yan naka-homeschooling. Okay? Yan yung time, hanggang 5 years old, yan yung time na tinuturuan sila ng basic prayers, gaya ng Shema, okay? Yung mga basic Bible stories. Kaya mapapansin nyo po, yung libro nga ni Job, sabi daw, yung libro daw ni Job, okay? Kabisado nila yun, napasa yun from the time of Abraham, kaya nagkaroon ng kopya nun sa Old Testament. Imagine nyo, pinapasa every year, pinapasa sa mga bata yung mga Bible stories until the age of 5. Naka-homeschool sila. Okay? At isa sa mga pinapasa sa kanila, yung tinatawag na Shema prayer. Yung Shema prayer, ito po yung prayer, everyday na prayer ng mga Hudyo, na kung saan dinedeclare nila that the Lord is God, the Lord is one. Ayan, nandito po yan sa Deuteronomy 6 verses 45. Paki-flash nga anak, nandiyan ba yan? Ayan, ito po mismo yung Shema prayer. Every day, tinuturo ng mga parents sa kanilang mga anak sa homeschooling. Imagine nyo, ang Hudyo automatic, pag anak ka ng Hudyo noon, automatic naka-homeschool ka. At ang isa sa araw-araw na ituturo sa'yo, the Lord is God, the Lord is one. Imagine mo, araw-araw po yan. So, naka-incorporate na sa isip ng isang Hudyo na na mayroon Diyos. The Lord is our God, the Lord is one. Yan po mismo ang araw-araw. Yan yung Shema prayer. Okay? Again, hanggang 5 years old, naka-homeschool sila. After 5 years old, automatic, magiging parte naman sila ng regular schooling. Ito naman yung regular schooling. Next slide mo na. Okay? 5 to 13 years old, yung tinatawag na Bet Sefer, na kung saan ang mga bata ay mapupunta sa synagogue para mag-aral. Okay, sa synagogue sila nag-aaral, sa synagogue. Tapos, ito po yung time na si Jesus nawala. Naalala niyo yung story na si Jesus nung bata pa nawala. Possible daw na siya ay nag-aaral. Okay, nandun siya sa synagogue, nandun siya sa temple, nag-aaral siya. Yung ages 5 to 13, ito po yung formal na primary schooling ng mga kabataan noon, ng mga batang Hudyo. Dito sila natututo ng pagsusulat, pagbabasa, at minimemorize nila yung Torah, yung 5 books of the Bible. Imagine nyo po, elementary schooling, pero minimemorize ang Torah. Minimemorize yung 5 books of the Bible. Exodus, Leviticus, ano yung sunod? Numbers, Deuteronomy, ano yung pinakauna? Genesis. Minimemorize nila yan until the age of 13. Tapos, at the same time, yung mga bata pa na medyo magagaling, okay, yung matatalinong bata, automatic yan, from the age 10 years old, yung mga nag-aaral sa Bet Sefer, yung medyo matatalinong bata, papasok sila ng Bet Talmud. Yung Bet Talmud naman po, ito yung schooling naman para sa mga possible maging pariseyo. Ito yung magagaling magsalita. Dito nang gagaling yung mga debaters. Okay? Kaya meron pa sila hanggang age 14, yan na po mismo yung basic education system pa lang po ng mga Hudyo. Imagine nyo, age 14 marunong mag-Aramaic, marunong mag-Arabic. Okay? Magaling kabisado yung 5 books of the Bible, kabisado nila yung Leviticus, kabisado nila lahat ng batas. At that time po, hindi lang naman po 10 commandments sa sinusunod nilang batas. Okay? Kabisado nila yung lahat, merong around 600 something pa ng mga laws. Okay? Kabisado nila yung lahat from that age. So imagine nyo, kaya sinasabi ni Pedro, kayo mga hintil, ignorante kayo. Tayo yung tinatawag ditong hentil, kasama pa po tayo doon. Bakit? Kasi sila ng mga Hudyo, nakita nyo, hanggang age 14 halos ang tatalino, kabisado ang Old Testament. You see the difference? You see why Peter insists na merong ignorance sa mga bagong Kristiyano that time. Because ganun sila kalalim when it comes to their knowledge of God. Natututo sila ng Hebrew Scriptures, Aramaic, everyday po na language nila yun, So meaning, yung audience po talaga dito ni Peter ay mga Christian converts, mga hentil. Okay? And sa totoo lang po, kahit ngayon naman sa totoo lang, this point, ito pong sinasabi natin na darkness ang ignorance of God, sa totoo lang, this is a reality na kailangan natin maintindihan.
Kasi anyone that is not walking with God is walking in darkness without light. Paki-flash nga anak. Anyone who is not walking with God is walking in darkness without any light. Sino man po ang namumuhay na wala sa buhay niya sa Diyos o hindi naglalakad kasama ang Diyos, ito yung mga taong nasa kadiliman na walang kahit anong ilaw. Kaya yung darkness na binabanggit dito ni Peter, yes, this is about being God not in their lives. Tanggapin na natin ang realidad. Bago ka mapunta sa buhay Kristiyano, anong klaseng buhay meron ka? Bago ka magkaroon ng relasyon sa Diyos, anong klaseng buhay meron ka? Napakadilim. Naranasan nyo na po bang yung mag-brown out? Tapos mapapansin mo, habang nagba-brown out, habang tumatagal yung brown out, yung mata mo nag-a-adjust na lang kusa sa dilim. Pero wala ka pa rin totally nakikita. Nag-a-adjust na lang yung lens ng mata mo sa dilim, pero madilim pa rin. Ganyan po mismo ang buhay without God. So ano yung first context ng darkness na binabanggit ni Peter dito? Ignorance of God. Walang relasyon sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, madilim ang buhay pag walang relasyon sa Diyos. Ayan, pakisabi sa kanya. Ayan, pakisabi sa kaliwa, sa kanan mo, paki-remind. Okay, paki-remind, huwag mag-cellphone, makinig kay pastor. Ayan. Yan po yung first point. Second point po ito, sinful lifestyle. Ayan, ang pangalawa pong binabanggit na darkness po dito ni Pedro ay about the sinful lifestyle. Pagkatapos niyang banggitin yung pagiging chosen nila, imagine nyo, balikan natin yung verse na, sige nga, 1 Peter 2:11, tingnan nyo po ito. After niyang banggitin na, uy friends, sa verse 9, di ba verse 9, verse 10, sinabi niyan, chosen tayo. Pagdating ng verse 11, tingnan nyo po, sabi niya mag-abstain kayo sa sinful desire. After niyang sabihin na chosen ka, ito ang hindi mo gagawin. Napakaganda ng order, no? Kasi sa totoo lang, sa mundo ngayon, sasabihin ng mundo, para makilala mo ang Diyos, kailangan wala kang kasalanan. Tama po ba? Ganun ang sinasabi. Dapat malinis ka pag magsisimba ka. Masusunog ka sa simbahan. Ganun ang mindset ng mundo ngayon. Pero sa tinuturo po dito ni Pedro mismo, ang ganda ng order. Tinuro niya mismo na chosen ka. You are with God. You are for God. Pinili ka ng Diyos. Tapos ito yung hindi mo gagawin. Okay? Paki-flash nga anak. Sabi dyan, chosen ka na. Okay, hindi niya sinabi na, uy, ayusin mo muna yung buhay mo bago ka piliin ni Lord. Ano sinabi ni Pedro? Chosen ka na. Kaya ito ang dapat na identity mo. Ganito ka dapat mabubuhay. Okay, you see the context, no? Ang ganda, di ba? Sa panahon po natin ngayon, pwede kasing kasama tayo dito. Okay? Pwedeng kasama dito yung buhay natin. Merong addiction, merong validation, merong comparison, merong toxic relationships, merong secret compromises, unhealthy content na kinukonsume natin araw-araw, may pride, may bitterness, may double life, online and offline. Pwedeng ganyan yung buhay natin until makita natin ang Diyos. Until makilala natin ang Diyos. At ang sinasabi ni Pedro dito, pinili ka na ng Diyos. Kaya iwan mo na yung mga bagay na yon. Okay? Sa luma po nating buhay, kailangan natin tignan ano yung hindi na dapat natin dadalhin sa bago nating buhay. Okay? Sa 1 Peter 4 verses 3 to 4, basahin niyo po ito. Sinasabi dito ni Pedro na dati kasi ganito yung naging buhay natin. Okay, sabi dito ni Pedro, you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Sabi dito ni Pedro, yung buhay nyo dati, again, kausap niya dito yung mga Hudyo mga hindi Hudyo. Kausap niya dito yung mga dating pagano. Sinasabi ni Pedro, ang tagal nyo nang nabuhay noon sa pagan life. Okay, ano yung pagan life? Ang pagan life po, ito yung mga nag-aalay ng bata. Ang pagan life, ito po yung merong sabi dyan, debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. Yan po mismo yung pagan life. Kaya sinasabi ni Pedro dito, yan ang dati nyong buhay. Huwag nyo na yan dalhin sa buhay nyo kay Jesus. Kaya po, ang point po dito ni Peter, ayan, next slide mo na. Ang point po ni Peter dito, hindi ka na alipin ng lumang buhay mo. Okay? Kailangan mo nang i-let go yan. Okay? Hindi, yung darkness na binabanggit dito ni Peter is about yung dating buhay na meron tayo. Yung buhay na makasalanan at yung buhay na inalipin tayo ng kasalanan.
Ay, pakisabi sa katabi mo, you have a new identity. Ayan. At dapat makita po yan sa pang-araw-araw nating buhay. Makita yan sa lifestyle natin. Okay, paki-flash nga next slide niya. Holiness is not how we earn God's love. Minsan nakala natin dapat maging holy ako para mahalin ako ng Diyos. Okay, pero sa totoo lang, holiness, parang iba yata yan. Ayan. Holiness is the proof that God is already changing us. Holiness is the evidence that we belong to God. Hindi mo kailangang maging holy bago mo matanggap si Jesus. Pero yung holiness nagsisimulang makita sa iyo after mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. Ayan. So yan po yung second na darkness, no? So ano yung unang darkness? Ano yung unang context ng darkness? Ang una ay ignorance of God. Pangalawa po ay ano yung pangalawa? Sinful lifestyle. Yan yung binabanggit na darkness ni Pedro. At ito po yung pangatlo. Ayan, pangatlong darkness na tinuturo ni Pedro dito ay life outside God's kingdom. Ito, medyo masakit dito tanggapin. Okay? Kasi kung ang first point natin, kapag hindi mo kasama ang Diyos, madilim ang buhay mo, ito, tignan natin, verse 9. Basahin ulit natin. Ayan, sabi dyan, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Okay? Imagine nyo po ito. No? Imagine nyo po ito. Pagdating po ng, sa time po ni Moses, nang sila ay nandun pa rin sa Egypt, sanay sila sa mga images, sanay sila sa idolatry. Tama po ba? Inilabas sila ni Lord sa Egypt, nung nasa gitna na sila ng kawalan, gumawa pa rin sila ng gintong baka. Na, familiar kayo sa story na yon? Okay? Iyan yung buhay na meron sila. Okay? May time noon sa Israel na nakalabas na sila ng Egypt pero gusto pa rin nilang bumalik sa buhay sa loob ng Egypt. At sa totoo lang, ganun din po tayo. Bago natin makilala ang Diyos sa buhay natin, bago natin tanggapin si Jesus sa buhay natin, may mga bagay na kumukontrol sa atin. Nandyan yung pressure ng mundo, nandyan yung popularity, comparison, yung greed, yung pride, yung fear, yung career, yung validation. At minsan hindi po natin napapansin na tayo na po pala ang kinokontrol ng mga bagay na yon. Akala mo ikaw ang nagmamanage ng pera mo. Pero masaya ka lang pag may pera. So ibig sabihin, ang pera na ang kumokontrol sa sitwasyon ng buhay mo, sa mararamdaman mo. Naintindihan niyo po? Yan po yung kadiliman na sinasabi po dito. Madilim ang buhay sa labas ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung buhay na walang pag-asa. Ito yung buhay na patapon, paulit-ulit lang. Gigising ka ng umaga para matulog ulit sa gabi. Alam mo yon, yung paulit-ulit, yung routine na buhay. Pero sinasabi dito na nabago yan, mababago yan kapag nasa kaharian ka ng Diyos. Dati ang Sunday natin, tulog tsaka laba. Tama po ba? Tulog tsaka laba. Sino ba dito yung ganyan? Okay, pag Sunday, pwede gumising ng alas 10, alas 11. Lalo na yung kahit yung mga parents, di ba? Ganun eh. Pwedeng late magising. Bakit? Kasi walang pasok. Tama po ba? Tapos pagising, medyo late na rin kakain. Tapos maglalaba na. Ganun yung routine. Routine na yan. Kabisado ko po yan. Ganyan na ganyan din ako noon. Sa hapon, may kasama pang inom yan sa akin noon. Diba? Pero ngayon po, nabasag na yung routine na yan. Ang Sunday mo, may purpose na. Dati, ang Monday to Saturday mo, trabaho, tulog lang halos. Ngayon, may purpose na kailangan mo nang gumising ng araw-araw para ipakita na may Diyos sa buhay mo. Kaya malalaman mong nasa kadiliman ka pa rin eh. Kapag walang nabago sa dati mong routine, pag ganun pa rin ang buhay mo, nasa kadiliman ka pa rin. Kung hindi mo pa rin may pasok ang life group at ang devotional sa araw-araw na buhay mo, nasa kadiliman ka pa rin sa totoo lang. Yung tingin mo pa rin mas magaling ka sa iba, nasa kadiliman ka pa rin. Baka ngayon ang tingin mo mas magaling ka pa sa mentor mo, sa pastor mo, baka nasa kadiliman ka pa rin. Alam mo yon, yan ang kadiliman, ang buhay na walang pagpapakumbaba. Remember this, napakagandang point po nito. Pride is keeping you from living in the kingdom of God. Pakiulit nga, pakibasa nga po. Pride is keeping you from living in the kingdom of God. Kaya ang tinuturo po sa atin dito ni Pedro, ayan, next slide mo na. Dati kang nasa dilim, pero hindi na ngayon.
Yun ang sinasabi ni Pedro dito eh. Dati kang nasa dilim, hindi na ngayon. Yung buhay mo dati na wala ka sa kaharian ng Diyos, yun ang kadiliman. Chosen ka na. Di ba? Part ka na ng people of God. At dahil nasa liwanag ka na, pakisabi to sa katabi mo, next slide mo na. Panahon na para magliwanag ka. Pakisabi sa katabi mo, poste ka na ng Meralco. Ayan. Ang tanong na lang po ngayon, again, kailangan nagliliwanag ang Kristiyanong mga pinili. Okay? Kailangan bilang Kristiyano na again, ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos, kailangan lumiwanag ka. Ang tanong na lang siguro po ngayon ay paano? Okay? Ano ba ang dapat na nakikita sa mga taong pinili ng Diyos? 'Di ba? Sabi po tayo daw ay chosen to shine. Ang tanong ko sa iyo, paano ba lumiwanag? Diba? Kasi po ang flashlight, alam natin, diba? Para lumiwanag ang flashlight, ano kailangan mong gawin? Kailangan mo ng baterya o i-charge, tapos i-on mo yung button. Tama po? May on and off button ang flashlight para lumiwanag. Pakicheck yung katabi mo. Pakicheck yan, may on and off button ba yan? Wala naman, di ba? Walang pipindutin dyan para lumiwanag yan. Hindi yan robot, hindi yan di baterya. So ang tanong, what does it mean to shine? Diba? Hindi po tayo pupunta ng Starstruck o Dream, Believe, Survive. Hindi tayo, mag-open na ulit yung PBB. Hindi po tayo dun magsashine. Okay? Yung misis ko, tinatanong ko nung isang araw, mag-open na raw yung PBB. So kailangan niya daw mag-prepare na kasi mag-audition siya. Kaya lang daw, yung sa PBB daw, kailangan may love team. Para daw sumikat. So sabi ko, so wala akong choice, papasok din ako sa bahay ni Kuya. Para may love team siya. Diba? Hindi naman pwede magkaroon siya iba love team, di ba? Baka mabato ko siya. Kidding aside, paano ba? What does it mean to shine? Okay, 3 points lang po. What does it mean to shine? Dito rin po manggagaling sa 1 Peter 2. Unang-unang point po natin, shine by living a holy life. Pakisabi sa katabi mo, holy life. Pakibulong sa kanya, yung medyo bulong na malakas, yung maririnig niya, holy life. Ayan, di ba sabi ko, bulong, wag sumigaw. Ayan. Pero alam niyo po, napakagandang point ito, If we want to see na tayo ay Kristiyano at may nabago na sa buhay natin, kailangan we are living a holy life. Minsan ang tingin natin, naalala ko yung mga taga-BSU noon, yung mga unang batch po ng mga leaders na nawi namin sa BSU, yung grupo nila, Pastor AJ, sila po yung mga unang batch nagkaroon sila ng grupo sa classroom nila, ang grupo nila na naging mga Y-Rockers, ang tawag na sa kanila, Team Langit. Kasi nga sila yung grupo na sinimulan ng hindi na nagpapakopya, tapos palagi na nasa live group. Ayan, si Madam Joyce. Ayan, si Madam Jenny. Ayan, mga Team Langit yan. Hanggang ngayon, Team Langit sila. Tama ba yung grupo nyo na, Ayan. Kasi nga, nakita na hiwalay na sila. Okay? Ang word po na holy, kadalasan, nami-misinterpret natin na walang dumi. Yun ang tingin natin. Yes, kasama po yun. Pero yung original na word ng salitang holy, ang ibig po sabihin niyan, set apart. Inihiwalay. Okay? Inihiwalay. Okay? Dito po sa 1 Peter, basahin po natin, 1 Peter 2 verse 11, nabanggit po dito ni Pedro na sabi niya, kailangan mag-abstain tayo from sinful desires. Abstain means itigil, hiwalayan, iwan. Okay? Which, sabi dito, which wage wars against your soul. Kung titignan po natin, kino-connect po ni Pedro yung ating identity sa behavior natin. Kinokolik ni Pedro ang identity sa behavior natin. Kasi pangit naman talaga. Pangit naman na hindi connected yung identity mo sa behavior mo. For example, let's say yung ahas. Imagine mo ko yung ahas tumatahol. Nagets nyo? Hindi connected yung identity niya na gumagapang tapos tumatahol. At kadalasan ganun tayo bilang Kristiyano. Kristiyano ka na sa identity mo, pero yung behavior mo, ganun din, para kang ahas na tumatahol. Hindi po sapat na ilagay mo lang sa Facebook mo na I'm saved. Di ba na John 3:16 nakalagay sa Facebook? Di ba hindi saved na nakalagay sa bio mo na Christian ka na? Hindi sapat na alam ng tao na nagsisimba ka. Kasi ang tanong, nakikita ba nila si Jesus sa buhay mo? Diba? Yung bang dati bago maging Kristiyano, hindi makahugas ng pinggan, kumusta ba ngayon? Nakakabasag na ba?
Diba? Kumusta ba yung reaction ng tao sa mga ginagawa mo? Kumusta ba yung mga reaction mo kapag may balita sa ABS? Nagko-comment ka. Ako personally, titignan ko dun eh. Kasi pag nag-comment ka po sa mga ganyan, or pag nagbo-browse ka sa mga news, pag pinindot mo yung word na comments doon, automatic lalabas doon yung mga recent or relevant na comments. Tapos kung may mga friends ka na nagko-comment, sila rin ang una mo makikita. Kaya may mga times, pag napupunta ako sa mga page na mga hindi naman Christian pages, may makikita pa ako mga wirakers, okay, screenshot ka sa akin, ito yung mga reactions mo, ganito ka mag-comment. Mapapansin mo yan eh. Di ba? Ganun eh, sa mga comments natin, sa messages natin, kumusta ba? Di ba, hanggang ngayon ba, memer ka pa rin? Di ba? Kristiyano na pero memer pa rin. Di ba? Sa treatment mo sa ibang tao, kumusta ba? Di ba? Ikaw ba yung dating kilalang toxic, gossip, drama, tapos puro trauma, puro tantrums? Ikaw ba yung kilala ng tao? Ikaw ba yung tao na sinabihan na lang, nasanay na lang kami dyan? Ikaw ba yung taong ganon? Nasanay na lang kami dyan. Immune na kami dyan. Okay? Dapat hindi na po ganon. Dapat ang nakikita na po sa atin, yung kindness, yung integrity, yung self-control, yung faithfulness, yung generosity, yung love. Dapat unti-unti nang nakikita sa atin yung fruits of the Holy Spirit. Ibig po sabihin, kailangan po nating pumili. Pinili ka ng Diyos, pero ikaw din mismo kailangan mong pumili. Kailangan mong piliin na mamuhay ng holy life. Kailangan mong pumiliin na maging set apart. Ayan, next slide mo na. Choose to be set apart. Yun yung problema eh. Kristiyano na, pero hindi mo siniset apart ang sarili mo. Iniwasan mo ng uminom, pero ang kasama mo araw-araw, manginginom. Ang linya mo, makikisama lang naman. You see, you need to decide, you need to choose to be set apart. Minsan po ang pinakamalaking testimony, hindi po yung loud preaching. Okay? Ang pinakamalaking testimony, yung nagiging consistent ka sa maliliit na bagay. Consistent mong iniiwasan ang kasalanan kahit walang nakakakita. At sa totoo lang po, mahirap to gawin. Sa totoo lang. Mahirap tong gawin. Mahirap maging chosen, mahirap mamuhay ng holy, ng set apart, kung hindi mo pinapalitan yung mga dati mong ginagawa. Okay? Being set apart doesn't mean na wala kang gagawin. Minsan ang tingin natin, kapag set apart ako, iiwas lang ako sa kasalanan. Hindi po. May kailangan kang gawin. Okay? Ang pagiging set apart, ang pamumuhay ng holy, hindi mo lang iniiwasan ng mali, pero gagawin mo rin ang tama. Remember this. Okay? Medyo mabigat po ito. Tamaan ang dapat tamaan. Pero sin is not only doing the wrong thing, but it includes not doing the right thing. Hindi porket hindi ka na gumagawa ng mali, ay huli ka na. Ang tanong ko sa iyo, ginagawa mo ba ang dapat gawin? Ginagawa mo ba ang tama? And if you will ask me kung consistent ba ito sa tinuturo natin sa Bible, yes. Basahin po natin. James 4 verse 17, sabi po dito ni James, ayan, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So kasalanan pa rin ang hindi mo gawin, ang dapat gawin, ang tamang gawin. Specifically, sa panahon po ngayon, yan po ay nasa context ng tinatawag na sin of omission. Kaya porket hindi mo na ginagawa ang mali, ay tama ka na. Kailangan mong gawin ang tama. Holiness is also righteous living. Kailangan nating makita na hindi lang tayo umiiwas sa kasalanan kung hindi pinipili nating gawin ang tama na dapat gawin. Okay? Pakisabi sa katabi mo, tama ka na. Ayan, huwag mo sabihin may tama, sabihin mo tama ka na. Okay? Kailangan nang maitama yung buhay natin. And that includes not only living the sin, but doing what is right. Pakisabi sa katabi mo, do the right thing. Ayan. So do the right thing palagi tayo. Yan ang una natin kailangan gawin. Live a holy life. Live a righteous life. Live to be set apart. Okay? Yan ang una. Pangalawa, saan tayo mag-shine? We need to shine through our faithful excellence. Pakisabi sa katabi mo, excellence. Ayan, very good. Ayan, sabi sa 1 Peter, sa verse 12, yung binasa natin kanina, sabi diyan, live such good lives among the pagans. Okay, imagine mo, hindi sinabi ni Pedro na umalis kayo diyan sa city niyo, umalis kayo sa mga pagan city. Ang sabi ni Pedro, live such good lives among the pagans. Sa ibang version po, ang word diyan na good lives ay honorable lives.
honorable, mas mabigat pa, honorable ang ginamit na word. Sabi diyan, mamuhay kayo ng mabubuti sa gitna ng mga pagano na kahit paakusahan kayo na gumagawa kayo ng mali, makikita pa rin ang mabubuti niyong gawa. At sa pagdating ng panahon, maluluwalhati niyo ang Diyos na nakakakita sa inyo. Actually po, nagbigay din si Jesus ng ganitong instruction sa Matthew 5, kung saan sinabi niyang, we are the light of the world. Pakisabi sa katabi mo, ilaw ka. Huwag kang mapundi. Okay? Kadalasan yun yung problema. Imagine nyo kapag napupundi yung ilaw, ano yung problema? May madilim na part. Pinaka-example yan, ng ilaw na yan. Di ba, pundido? Kahapon problema kami kasi meron diyang ilaw. Hindi po yung kakakabit lang natin yung CCTV. So, binabantayan ko kung magpapakita si Pretty. Ayan. Pero tingnan nyo po yung pundidong ilaw doon. Di ba? Ang ganda maliwanag. Tapos pagtingin mo doon, merong madilim. Okay, ganun po pag walang liwanag. Sa panahon po natin ngayon, maraming gustong maging successful, tama po ba? Maraming gustong maging successful, pero konti ang gusto maging faithful. Nagkakaroon ng maraming trabaho, pero konti ang titers at nag-o-offering. Okay, nagkatrabaho pero hindi na nakapagbalik kay Lord. Maraming gustong maging successful at ma-promote, pero nahihirapan maging faithful. Okay? Gusto maging faithful sa malaki, pero sa maliit, hindi pa magawa. Sa totoo lang po, napakaganda ng example nito. Kung titignan natin sa Bible, may biblical stories ng promotion dahil naging faithful pa lang sa maliliit na bagay. Tingnan niyo po, si Daniel at si Joseph. Next slide mo na. Si Daniel po noon, naging royal advisor at naging governor ng Babylon. Naging faithful siya sa maliliit na bagay. Saan siya naging faithful? Ano ang meron lang siya noon? Faith lang po ang meron siya noon. Okay, dinala sila sa Babylon, wala silang kahit ano, wala silang may paglalaban. Ano lang meron sila? Faith lang ang meron sila. Pagdating po ni Joseph, kung mga familiar po kayo, si Joseph ay naging prime minister sa Egypt. Si Joseph po na anak ni Jacob, kasama sa 12 tribes, naging prime minister sa Egypt. Pero saan siya nagsimula? Saan siya naging faithful? Naging faithful siya sa Panginoon na meron siya. Naging faithful siya sa kung ano lang ang meron siya. To the point, kailangan niyang, alam niyo yun sa mga boys, alam niyo yung faithful ka, to the point, iiwasan mo yung temptations. Sa buhay po ni Joseph, nangyari yon. Alam mo yon, di ba sabi nga sa Pilipino na kasabihan, palay na yung lumalapit. Di ba? Sa context ni Joseph, si Potiphar na yung lumapit. Yung asawa ni Potiphar na yung lumapit. Imagine mo, asawa po yun ng may posisyon, asawa ng warden. So alaga yan sa sarili. So ang sinasabi, si Potiphar ay mabangong babae, talagang, alam mo yun, talagang walang lalaking tatanggi. Pero anong meron kay Joseph? Anong ginawa niya? Iniwasan niya. That's faith. Faith is keeping the things that you do not compromise with. Ano nangyari sa kanila? Bago sila na-promote, bago sila napunta sa posisyon na yan, pinanghawakan lang nila ang meron sila. Hindi sila naging excellent lang sa malalaking posisyon na meron sila. Hindi sila nakarating dyan dahil excellent sila sa posisyon na yan. Nakarating sila sa posisyon na yan dahil sa excellence nila bago pa sila makilala. You see? Ganon din po dapat tayo. Minsan nga, faith na lang ang meron ka, hindi ka pa consistent. Alam mo yun? Faith na lang ay paglalaban mo, hindi ka pa makapaghugas ng pinggan. Again, para mapagkatiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay, ngayon pa lang ipakita mo na ang excellence mo sa maliliit na meron ka. Be an excellent steward of God in all that you have. Again, in all that you have. Nag-e-expect ka ng promotion pero ngayon pa lang na maliit ang sahod mo, hindi ka makapag-tithes and offering. Huwag ka mag-expect ng promotion, walang darating na promotion sa'yo, sa totoo lang. Kung meron man, baka hindi galing yan kay Lord. Okay? Pero ang tanong ngayon, paano ba malalaman na excellent ka? At sa totoo lang po, we need to correct the mindset na meron tayo about excellence. Kasi ang tingin natin, pag excellent, yan yung binigay mo na yung best mo. Excellent ako kasi binibigay ko yung best ko. Tama po ba? Kadalasan yan ang standard natin ng excellence. Okay, kaya yan yung pampalubag natin ng loob. Tama po ba? Binigay mo naman yung best mo, kaya okay na yan. Tama po ba? Ang mindset natin, ang excellence, basta binigay ko yung best ko, excellent na yon. Naalala niyo po yung kanta, yung kaboses ko yung kumanta? Si I did my best, but I guess my best was... Wag na natin ituloy.
Yung linya na yon, binigay naman daw niya yung best niya, pero hindi raw enough yung best niya. Totoo naman po talaga, hindi porket binigay mo na ang best mo ay excellent ka na at okay na yon. Okay, let me give you the standard of excellence na meron dapat tayo. Christian excellence is exceeding all expectations and standards. Ang ibig po sabihin nito, ang excellence ay yung hindi mo lang ginawa ang best mo, pero inabot mo at hinigitan mo ang expectation at standards ng mundo. Yan po ang excellence. Ang standard ng mundo ganito, pag empleyado ka, magtrabaho ka, maging faithful ka sa trabaho mo, tama po ba? Pero ang Christian excellence, empleyado ka na nag-life group, empleyado ka na nag-serve sa church. Yan ang Christian excellence. Ang hinihigitan mo lagi ang expectation sa iyo ng mundo. Yes, dapat ibigay mo yung best mo. Pero hindi enough yung best mo. Kailangan ma-reach mo yung standard. Kailangan maabot mo yung hinihingi ng mundo. Yan po ang excellence. At higitan pa yon. Kung estudyante ka, ikaw dapat ang nakikitang pinaka-nag-e-effort sa pag-aaral. Kung ikaw ay empleyado, gawin mo ng pinaka-maayos ang trabaho mo at dapat ikaw ang exceeding expectations. Di ba? Usually sa mga empleyado, merong merong assessment, di ba? Bago ang increase, may assessment yan. Yung meeting expectations, exceeding expectations, excellent, meron pa yan. Merong poor performance. So dapat bilang Kristiyano, ikaw yung nandun lagi sa exceeding expectations. Kung leader ka, hindi ka lang responsable sa mga nililid mo, kundi consistent ka na growing sa ginagawa mo. Ang hirap naman maging leader ka, pero 10 taong ka ng life group leader. Hindi ka nag-grow doon sa pagiging leader mo. Ibig sabihin, hindi ka naging excellent sa ginagawa mo. I'm telling you that. I'll be frank, I know I'm bold na magsalita, but I pray and hope makita nyo po yung importance nito. Kung may negosyo ka, kailangan maging honest, transparent ka sa tao at sa Diyos. Marami sa atin nagtuturo na yung value daw, yung tubig daw, dapat daw, alam mo daw yung value ng tubig, yung mineral. Sa labas daw, 15 pesos yan. Sa airport daw, 30 pesos o 50 pesos. Hindi po excellence yun, hindi po value yun, corruption po yun. Okay? Kailangan natin maging maayos ang mindset natin. Ano ang corruption, ano yung excellence. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, nabibili na ang excellence. Nabibili ang medal. Diba? Top 1. Kasi may backer. Top 1, principal si mama. You see? Nailalagay, nakokorrupt yung excellence dahil sa gusto ng tao, nasa taas sila lahat. Gagamitin ang posisyon, gagamitin lahat para maging excellent, kahit hindi naman. Pero ang excellence ng Kristiyano, hindi po nakukuha sa compromise. Ang excellence po natin, nakikita yan sa quality ng ginagawa mo. Habang napopromote ka sa trabaho, mas lalaki yung responsibility sa'yo, pero mas lalaki rin ang kailangan na makitang excellence sa'yo. Napromote ka nga sa trabaho, hindi ka naman nakapag-serve na. Diba? Asa ng excellence? Much is given, much is required. Okay? Yan po ang excellence. Importante po ang process din sa excellence. Minsan nakala natin, kapag maganda yung output, okay na. Tama ba? Maganda naman yung kinalabasan okay na to. Pero hindi po. Diba? Importante po ang process when it comes to excellence. Christian excellence is built through consistent, and uncompromising habits. Andiyan ba yan? Ayan. So akala natin, ay, excellent na to, okay na to. Hindi po. Ang excellent po, hindi po nakikita sa isang malaking event, isang araw na maging excellent ka. Makikita po ang excellence sa maliliit na bagay na naging consistent ka, na binigay mo ang best mo at inabot mo ang standard, hinigitan mo pa ang standard. Nung college po, napaaway ako halos sa school. Kasi medyo mayabang din po talaga ako sa school. Kasi medyo matalino nga rin po talaga. Praise the Lord. Kasi there was a time na sa system analysis and design, sa mga IT dyan, yung SAD, yung malungkot na subject sa mga IT, SAD, system analysis and design. Ang gagawin nyo po dyan, magko-coding kayo, tapos gagawa ka pa ng software. So napakahirap talaga. So, ang nakuha ko po doon, nakapag-plot 1 po ako doon. Siyempre, napakahirap na subject, major subject namin, nakapag-plot 1 ako. Tapos, yung mga classmate ko, merong 1.5 yung mga ganun, di ba? 1.5. Tapos sabi sa akin, galing mo naman, di ba? Sabi sa akin nung naka 1.5, di ba? Praise God, kasi naka-plot 1 ka, ako naka 1.5. Di ba? Sabi ko, medyo mayabang pa po ako nun, pero sabi ko sa kanya, alam mo, kaya ka naka 1.5 kasi yan lang yung kaya mo. Kaya ako naka-plot 1 kasi yan lang yung grade na pwede nilang ibigay sa akin.
So medyo nag-away kami, di ba? Para isang taon yata niya akong di talaga kinibo. Lalaki din. Medyo mayabang nga talaga po ako noon. Pero that time pa lang, alam ko na may standard ako sa excellence. Sabi ko, ibibigay ko yung best ko sa pag-aaral to the point po, ito sa mga estudyante, I'm telling you this to inspire you and to hopefully motivate you. 3 po ang trabaho ko nung college ako. Security guard ako, working student ako sa loob ng campus. At the same time, ang dami kong mga side jobs. Nagturo po ako sa elementary habang ako po ay nasa college. Siguturo po ako sa private na Montessori ba yung tawag doon? Yung mga madre yung nag-aasikaso. Ayan, 3 po yung trabaho ko noon. Meron sa umaga, sa hapon, sa gabi. Sa umaga ako po ay teacher, sa hapon ako po ay working student, sa gabi po overnight ako ay security guard sa City Hall. At the same time, dahil sa gusto ko palagi, ako ang bida noon, lahat ng exams noon napaperfect ko pa rin. To the point na nakapagtapos pa rin ako with flying colors. Sabi ko, hindi porke 3 ang trabaho ko, hindi na ako pwede mag-cum laude. Hindi porke 3 ang trabaho ko, hindi na ako pwede mag-plot 1. Kaya bad trip sa akin ng mga classmate ko, kasi inyabang ko nga. Wala ako palagi sa campus, pero nakakapag-plot 1 pa ako. Diba? Pasensya na po kayo, mayabang ako when it comes to that, kasi may standard ako ng excellence. Hanggang ngayon, yung kaibigan ko na, yung classmate ko na, hindi niyo makalimutan yon. Yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pre, naka 1.5 ka kasi yan lang yung kaya mo. Ako, naka-plot 1 ako kasi yan lang yung kaya nilang ibigay sa akin. That is a standard of excellence. Mga estudyante, may nagpapaaral na sa inyo, hindi niyo pa mabigay yung best nyo at hindi pa kayo maging excellent. Question yourselves, saan pa ako dapat maging excellent? Okay? Christian excellence is built through small, consistent. Ayan, Christian excellence requires an uncompromising commitment. Kailangan hindi magbago. Kung first year ka ngayon, kung anong excellence mo ngayon, iwasan magkaroon ng manya na habit. Familiar kayo sa manya na habit? Yan yung mamaya na habit. Okay, yan yung magaling lang din sa simula. Okay, yung ano pa yon? Yung magaling sa simula, yung ningas kugon. Ayan, galing po yung ningas kugon sa mga, alam ko galing po, tama ba mami, galing yan dun sa mga halaman na namumulaklak lang sa umaga. Kapag sumikat yung araw, namumulaklak na, pero sa hapon, wala na silang, hindi na namumulaklak, lantang-lanta na, dun ang galing yung ningas kugon. Sa una lang, magaling. So again, nabibuild po ang Christian excellence or nire-require nito yung uncompromising commitment sa high standard, sa integrity at sa araw-araw po na disiplina. Okay? And siguro para ma-inspire din yung mga estudyante lalo, yung araw-araw ko po nung nabuhay, 3 trabaho tapos nag-aaral, wala pa pong lunch yun. Sabi ko nga cum laude lang ako, hindi pa ako nakapag-lunch nun Tubig lang yung lunch ko nun Kami ni Nanay Lira nyo, may mga araw noon, mas marami kaming araw na tubig, na mainit na tubig ang aming lunch. O kaya minsan, pinakamasamang araw na siguro mangyari, yung laway lang yung lulunukin para mag-lunch sa school. Kaya sabi ko noon, siguro kung nag-lunch ako sa school noon, hindi lang ako cum laude, baka summa cum laude pa. Okay? So again, that is standards of excellence. Taasan po natin ang standard of excellence. Kasi bakit? Kristiyano ka. Kaya sabi ko, alam niyo ba yung pangarap ko ngayon? Pangarap ko ngayon, mag-top 1 sa Bible School. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, hanggang cum laude lang naabot ko. Ngayon, dapat summa cum laude ako sa Bible School. Kasi Kristiyano na ako. Mayabang pa rin Pero again, sorry, 2 pala kami maging summa cum laude. Alam niyo po, that's the standards of excellence na kailangan. Ang Kristiyano dapat ang pinakamagaling sa mundo. That is how we shine. Paano mo masasabing Kristiyano ka? Yan yung Dean Lister. Yan yung top 1 sa klase. Yan yung pinakamagaling na empleyado. Yan yung pinakamasinop na magulang. Pinakamatipid na magulang. Yan yung sa lahat ng bagay. Alam mo yun, nakakalungkot nga kasi kung sino pa yung Kristiyano, tayo pa yung waldas. Diba? Kristiyano pero puro picture, puro kape. Hindi nagtitipid. Kristiyano pero walang ipon. Diba? Natatawa ko dun sa may isang joke niyan may isa doon magkumpare. May joke niyan, may isang magkumparing Kristiyano. Sabi ng isang Kristiyano, pre, di ba may bisyo ka? Sabi nung isang Kristiyanong walang bisyo at yung Kristiyano may bisyo. Sabi nung, pre, di ba may bisyo ka? Sabi nung may bisyo, pre, nagyoyosi ako. So nakakamagkano ka araw-araw? Ay, pre, mahal na ngayon yung yung kaha 80 pesos na yata yung kaha ngayon. Mahal na yung kaha daw ng So nakaka 120 daw siya, isa't kalahating kaha. So, pre, kung nakaka isa't kalahating kaha ka, 120 sa isang araw, i-times mo yan, pre, sa 365 days.
So, nakailang ipon ka na kaya, pre? Siguro, pre, nakabili ka na ng sasakyan, no? O kaya, hindi na tayo nagko-commute, pre, no? Sabi niya, oo nga, no? Sabi nung may bisyong Kristiyano. Tinanong niya naman ngayon yung Kristiyanong walang bisyo. Ikaw, pre, may kotse ka na? Di ba wala ka namang bisyo? You see? Yung mga tao nga na halos patapon ng buhay, mas maayos pa yung buhay sa iyo. But how do we live a Christian life na nagiging testimony kung yung buhay natin hindi nagiging excellent? Di ba? Kaya sa totoo lang po, mahirap maging Kristiyanong pakapi-kapi lang pero hindi makapag-ipon. Bakit? Walang excellence sa buhay. We need to live on a high standards. So I'm urging everyone, okay, sa mga leader, tama na yung 10 taong ka ng life group leader. This is the time na maging excellent ka sa lahat ng ginagawa mo. Sa Kristiyano, tama na yung paisa-isa pa lang, yung hanggang ngayon, hirap ka pa rin mag-share ng gospel. Ang galing mo kang makipag-trash token sa ML pero hindi ka makapag-share ng gospel. Diba? Ang galing mong mag-comments, ang galing mong mag-post, grabe, ang haba, LSM. Pero hindi ka makapag-share ng gospel. Let us be excellent in everything that we do. Okay, that's the second point. Third point, paano tayo magsha-shine? Diba? Sabi naman, nambasag doon naman si pastor. Yes, kailangan po nating mabasag. Kasi kung wala tayong nakikitang problema sa buhay natin, may problema tayo. Okay? Kung wala kang nakikitang dapat ayusin sa buhay mo, may dapat ayusin sa buhay mo. Okay? Last point ko po, pasensya na prod. Shine by doing good even when you suffer. Alam niyo pinakamalungkot ngayon sa isang Kristiyano? Ang Kristiyano na ang ayaw mahirapan. Tingnan niyo po ito. Sa 1 Peter 2 verse 12, sabi dito, live such good lives among the pagans na to the point na kahit akusahan kanila na may ginagawa kang mali, makikita pa rin nila yung ginagawa mong mabuti. At makikita ng Diyos, one day, bisitahin tayo ng Diyos, makikita niya yung ginagawa mong mabuti. Ito siguro yung pinakamahirap sa totoo lang. Kasi kahit minsan talaga ganito tayo lahat. Minsan ayaw nating nahihirapan. Minsan ayaw nating nahuhuli sa lunch. Ayaw nating mag-give way sa kung saan. Alam mo yun, kahit mabuti ang intensyon natin, may mga times mapapasama tayo. Kahit ikaw na yung pinakamaayos na bata, mape-persecute ka pa rin. Okay? Sa mga hindi po nakakagets, ito pong point na to is about suffering, is about persecution. This is about humility na rin sa atin. Kadalasan, kaya lang naman talaga tayo nape-persecute bilang Kristiyano, kasi Kristiyano ka na nga, pero ayaw mo magpakumbaba. Okay? Bilang Kristiyano po, tignan po natin yung buhay ng mga tao sa Bible. Si Daniel po never nag-compromise pero hindi mo rin nakitang nagyabang. Si Joseph never niya nag-compromise sa faith niya pero never niyang pinakita ang yabang. Pure humility ang meron siya sa buhay niya. Si Jesus, the example of Jesus ang susundan natin about dito sa point na to. Kasi sa totoo lang tayo po, may mga pagkakataong tanggapin na natin. Kung si Jesus na-reject sa kanyang ministry, tayo din po mangyayari yon. May mga pagkakataong may exclude ka, pagtatawanan ka, mami-misunderstood ka. Di ba nagtataka yung mga pinsang ko, di ba nagsiselebrate sila lahat, nagiinuman sila lahat, ako umaattend ng church. Di ba to the point, ang dami ko nang na-miss na mga celebration, ang dami ko na-miss na mga inuman. Sabi ko, sa tingin nyo yun, may na-miss ako. Sa akin, wala. Di ba? Maraming mga times may pupuna sa faith mo. Maraming mga times may magsasabi sa iyo, bakit ganyan ka? Pero sabi ni Peter, isummarize po natin to. Sabi po ni Peter ito, live honorably that people will see God's name through our lives. Mamuhay tayo ng honorable na makikita ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ka titigil maging Kristiyano dahil hindi ka na-appreciate. Hindi ka titigil maging Kristiyano dahil hindi mo agad nakikita ang mga resulta. Diba? Mapapansin mo yung mga Kristiyanong oportunista dahil sa hindi nila nakita yung resulta, gusto nila umalis sa pagiging Kristiyano. Diba? Hindi ka titigil maging Kristiyano dahil unfair ang treatment sa'yo. Keep shining kahit may persecution and may unfairness. And to be honest, isa yan sa mga atake sa atin ng kalaban. Gusto lagi ng kalaban, bumigay ka at bumitiw ka na. Diba? Gusto palagi po ng kalaban, sumuko ka na. Ang tanong po lagi sa atin ng mundo, ito po, tinan nyo po ito. Ang tanong lagi sa iyo ng mundo, ang tanong lagi sa iyo ng demonyo, ganito po. Sige nga, paki-flash na. Hanggang saan ka dadalhin ng pagiging Kristiyano mo?
Narinig nyo na ba yan? Hanggang saan ka ba dyan, Dara? Hanggang saan ka makakarating dyan? Ito po mismo ang nangyari kay Job at ito mismo ang gustong tanggalin sa kanya ng kalaban. Di ba gusto makita ng demonyo noon na sumuko si Job, na bitawan niya ang pagiging Kristiyano niya. Remember this, ito medyo masakit po ito. This world always wants to see you fail in your Christian life. Gugustuhin po lagi ng mundo na bitawan mo yung pagiging Kristiyano mo. Gugustuhin lagi ng mundo na na huwag ka nang tumuloy. Gusto ng mundo lagi kang makitang bumagsak at mag-compromise at tumigil na sa lahat ng paninindigan mo. Kaya wag mo mag-expect na tutulungan ka ng mundo. Okay? Wag kang mag-expect na magiging madali ang buhay Kristiyano mo. Remember this, nilagay ng Diyos ang kanyang mga pinili dito sa mundong ito para subukin at hubugin, hindi para i-baby. Okay? Pakisabi sa katabi mo, ayan, wag kang pa-baby. Minsan bilang Kristiyano, pa-baby din tayo eh. Ikaw palagi yung susuyuin ng mentor mo, may pinagdaraanan lang, mag-isolate, pa-baby eh. Di ba? Okay, may hindi lang ma-overcome, magdi-disconnect. Di ba mga pa-baby? Kristiyano ka, huwag kang pa-baby. Okay? Expect mo lagi may suffering at may rejection sa mundo na to. Expect mo lagi ikaw ang pinakapagod. Ganun po ang pagiging Kristiyano. And still, the best model for this we have is Jesus. Okay? Familiar kayo sa movie na yan? Familiar kayo dyan? The Passion of Christ. Ayan. Familiar kayo sa movie na yan? Kaya ang title po niyan, Passion of Christ, dahil yung word na passion, galing po sa Latin word na passio, means suffering or enduring. Ibig sabihin, yung movie na po na yan, ang title niya talaga ay The Suffering of Christ. Ayaw mong mag-suffer, si Jesus mismo na sinusundan mo, nag-suffer sa mundo na to. Okay? At ito, para mapatunayan natin na nag-suffer siya, tingnan niyo po ito. Luke 23, verse 34. Basahin po natin. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Imagine mo ito, bilang si Jesus na, pinapatay na siya, pero pinagtatanggol ka pa niya. Pinapatay na siya, pero naging mediator pa rin siya sa'yo. Alam mo, yung pinapatay mo na siya. Every time na bumabalik ka sa dati mong buhay, binabalik mo si Jesus sa krus at sa kamatayan. Pinapatay mo na siya, pero nililigtas ka pa rin niya. All because He knows who is His audience. Alam po ni Jesus kung sino yung audience niya. Okay? Same with us. In our suffering, isa lang po yung audience natin. Sino yung audience natin? Our audience is ultimately God. At tandaan po natin ito. Kapag mas madilim ang paligid, mas nakikita ang ilaw. Tama po ba? In the darkest moments of Jesus dito sa lupa, sa kanyang suffering, doon po siya pinaka-nagliwanag. Okay? So all in all, pag balikan natin yung verse. Sige po, tapos na po ako, Balikan natin yung verse. Okay? Sabi dito, pinili ka ng Diyos, niligtas ka niya, binago ka niya. Binago ka niya, binigyan ka ng bagong identity. Bakit? Para maging testimony yung buhay mo. Testimony ng kabutihan niya. Testimony yung excellence mo, yung integrity mo, yung kindness mo, yung faithfulness mo. Ang goal ay hindi maging sikat ka. Kaya sa totoo lang po, hindi ako fan ng mga Christian influencer na gusto maging sikat na Kristiyano. Bakit? Hindi po yun ang goal. Ang goal ay makita ng tao ang Diyos sa buhay mo. Yun po ang goal. Sa bawat high grade, sa bawat promotion, sa bawat achievement, sa bawat success, sa bawat restored relationship, sa bawat kabutihan, sa bawat honest work, dapat nakikita ang Diyos sa buhay mo. Ang lakas nating makapag-post ng to God be the glory. Pero hanggang post lang pala. Diba? Kung minsan natanong mo na ba si Lord, Lord, ba't mo ako pinili? Tanong mo na ba si Lord? Sige nga po, tayo nga po tayong lahat. At sa pagtayo po natin, sa pagpatay ng mga ilaw, pwede ba maging prayer mo ngayon, maging tanong mo na ngayon, Lord, bakit ako yung pinili mo? Ayan. Pero, tanungin mo yung sarili mo ngayon, Lord, bakit mo ako pinili? Ayan. Bakit ako yung nandito ngayon? Sige nga. Can you close your eyes right now habang nagpe-prepare ang ating worship team? Nabigyan mo nga ako dyan ng isang sentimental na background. Sige nga, ikaw mismo ngayon, close your eyes. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, Lord, ba't mo ako pinili? Ako
na ganito yung buhay, ako na ganito yung sitwasyon ko. Bakit ako? Bakit ako yung pinili mo, Lord? Bakit ako kasama doon sa mga tao na may ine-expect ka? Because sa totoo lang, God chose us to shine. You are chosen to shine. Hindi lang po dito sa loob ng church, hindi lang sa campus, hindi lang sa workplace, hindi lang sa social media o sa internet, sa pamilya, sa barkada, sa community. Pero higit sa lahat, you are chosen to shine in your season and in your generation. Hindi po tayo nilagay ng Diyos dito para lang maging display. Nilagay tayo ng Diyos para magliwanag at makahawa ng liwanag na yun. Nilagay niya tayo dito sa mundo para may mga taong makakita ng daan pabalik sa Kanya. Kapatid, the cross has already the finished work of Jesus. Tapos na ang trabaho ni Jesus sa cross. Ang gagawin mo na lang ngayon ay maging ilaw na liliwanag dito sa mundo. At sa pagliwanag natin, we have a responsibility na makita pa rin si Jesus sa liwanag na yun. We have the responsibility na sa buhay na binigay sa atin ng Diyos, makikita ang pangalan ni Jesus. We have a responsibility as ambassadors of Christ dito sa mundo. Ikaw na tumanggap ng kaligtasan ni Jesus, ang magsisilbing ilaw at ngayon ay tulay ng mga tao pabalik sa Diyos. Hindi naman tayo magliligtas, don't get me wrong. But your life must show Jesus. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, kapag ba nababanggit ang pangalan mo, nakikita na ba si Jesus sa buhay mo? Kung hindi pa, this is your time. Pwede ba extend natin ang ating mga kamay? Come on. Can we ask for forgiveness right now? Panginoon, patawarin mo kami. Narito po kami sa iyong harapan ngayon, sa iyong paanan, Jesus. Humihingi ng tawad. Kung kami po ay naging Kristiyano na bare minimum lang ang buhay. Kung kami po ay naging Kristiyano na hindi set apart, Panginoon. Kung kami ay naging Kristiyano na makamundo pa rin. Right now, Lord, patawarin mo kami. And we ask for empowerment right now, Lord. Narito ang iyong mga pinili. Allow us to receive once more your name, your powerful name. Come on. Hingin mo ngayon. Sing this song right now. Let your lips shout the name of Jesus. Let this song right now be our worship. Come on, ikaw mismo ngayon. Declare the faithfulness of Jesus sa iyong buhay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Sa iyo kami lalapit. Ang iyong pangalan ang dapat na nakikita sa aming buhay. Come on. Let this song meditate right now with you. Let the heaven rejoice right now. Dahil merong anak ang Diyos na handang lumiwanag muli dito sa mundo nito.
be set apart para mabuhay dito sa mundo at makita ang Diyos sa ating mga buhay. Let this be a challenge right now. Starting today, let us choose to live a holy life. Let us choose to live an excellent life. And live a life passionately. Na handa kang mag-suffer, handa kang mahirapan, pero hindi mo bibitawan ang pagiging liwanag. Hindi mo bibitawan ang buhay, ang bagong buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Kapatid, you are chosen to shine. You are chosen to shine in your season. Hindi kailangan bata ka para mag-shine ka. Hindi kailangan may trabaho ka na. O hindi kailangan magulang ka. You will shine in your season. And we declare right now, Lord, mag-produce ka ng mga youth na Y-Rockers, Lord, na hindi lang basta academic excellent, Lord, but they are example of being a student na excellent sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Lord, magpuproduce ka dito ng mga leaders, ng mga managers. Maglalagay ka sa mga workplace, Lord, ng mga Y-Rockers, ng mga Kristiyano na punong-puno ng excellent values sa pagtatrabaho, Panginoon. You will produce leaders dito, Panginoon. Leaders na handang mag-grow sa sitwasyon nila. Leaders na magiging mga pastor, magiging mga life coaches, magiging leaders of leaders, O Lord. Panginoon, this is the generation na ang magulang ay hindi lang magiging magulang, but we will become excellent parents, O Lord. We will become parents, O Lord, na babasagin ang norm ng lahat ng mga kultura dito sa mundo, Lord. Help us, Lord, na makita sa amin ang pagiging Kristiyano, na lumiwanag kami sa kanya-kanya naming season at henerasyon na to, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, blessing over blessing, Lord. As you produce excellent people, as you produce holy people, Panginoon, Lord, you will bless these people, O Lord. Sabi mo nga, Panginoon, much are given, and you will require much as well. Ang panalangin namin, Panginoon, as you promote, as you provide, O Lord, makita namin ang laki ng responsibilidad na magliwanag pa dito sa mundo, Panginoon. Hindi po namin iti-take it for granted lahat ng natatanggap namin, lalo na ang kaligtasan na ito. But Lord, through the salvation that you have given us, we will shine in this world. Ikaw na po yung bahala. Remind us always, Lord, sa mga panahon na puno na ng pride ang aming puso, remind us na niligtas mo lang kami. Sa mga panahon na punong-puno o nakakabalik kami sa aming mga kasalanan, remind us of our new identity, O Lord. And once and for all, Panginoon, we declare na magagamit mo ang bawat isa para sa mga taong kailangan ng liwanag at pag-asa mo. Help us na hindi maging bulag, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng pag-asa, ng pagmamahal, ng kapayapaan mo, O Lord. Hindi lang kami magiging liwanag na magliliwanag, but we will become mediators, O Lord. Magdadala sa kanila pabalik sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Marami po salamat. And we seal this celebration in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen.